Sa gitna ng matatayog na kabundukan at malalawak na kabubatan, mayroong isang maliit na bayan kung saan ang lamig ay hindi lamang nagpapalamig sa mga bato, kundi nagpapalamig at nalulungkot din sa mga puso ng mga tao. Isang lugar kung saan ang bawat kalye, bawat sulok ay may kanya-kanyang kwento, mga kwento na kakaunti ang nangangahas na sabihin. Isang maaliwalas na bahay sa tabi ng apoy, mainit na dilaw na liwanag na sumisikat mula sa bintana, tahimik ang kapaligiran. Si Jack at ang kanyang anak na si Liam ay magkasamang nakaupo, kumakain ng hapunan. At sa bahay na yon, si Jack, isang lalaki na nabuhay sa kalahati ng kanyang buhay na may mga nakakatakot na alaala, ay nakaupo sa tapat ng kanyang anak, si Liam, sa isang malamig na gabi. Kumakain sila ng hapunan ng tahimik, ngunit ang mga salita ni Jack ay hindi lamang mga kwento ng ama-anak, ngunit mga babala, mga kakilakilabot na hindi inakala ng kanyang anak na kailangan niyang harapin. Si Jack ay tumingin sa apoy, ang kanyang mga mata ay malalim, masakit na mga alaala na bumabalik. Si Jack ay nabuhay sa mahaba, hindi malilimutang mga gabi kung saan hindi lamang ang langit sa itaas niya, kundi pati na rin ang mga multo ng nakaraan. Hinarap niya ang mga bagay na hindi maisip ng sinuman. Ngunit ngayon ay kailangan niyang harapin ang mas masahol pa. Kailangan niyang sabihin sa kanyang anak ang isang bagay na ayaw niyang maalala. Liam, huwag kang pumunta sa cabin na yon. Tumingin si Liam sa kanyang ama, ang kanyang mga mata ay nagtataka, ngunit nagsisimula na ring mag-alala. Ibinaba niya ang kanyang tinidor, na wala ang playfulness sa kanyang boses. Si Liam, bilang isang curious na bata, ay narinig na niya ang mga kwento sa kanya ng kanyang ama mula pa noong siya ay bata. Ngunit ngayon, bilang isang may sapat na gulang, hindi na siya naniniwala sa mga salitang sinabi ni Jack. Ang mga mahiwagang kwento, ang mga kwento ng kanyang ama, ay ngayon ay walang kabuluhan na mga kwentong multo. Ngunit marahil si Liam ay hindi alam na may mga bagay na hindi maipaliwanag ng dahilan. Ang screen ay nagbago sa isang tanawin ng mabigat na snow na bumabagsak sa labas ng bintana. Ang ilaw ay madilim. Isang sulyap sa lumang larawan ng pamilya ni Jack sa mesa. Sa isang gabing nalalatagan ng nyebe, nagsimula si Jack sa isang paglalakbay na hindi niya maisip. Isang paglalakbay na hindi lamang oras, kundi pati na rin ang espasyo sa gilid ng takot, kung saan ang kamatayan ay hindi lamang ang katapusan, kundi pati na rin ang simula ng hindi maisip. Bakas ng nakaraan, mga tunog na hindi marinig ng tainga, mga multo na nagtagal. Nagsimula ang lahat sa kabin na yon, kung saan ang lamig din ng katawan. Tagpo sa gabi, tinakpan ng makapal na ulap ang isang lumang kabin. Ang kahoy na pinto ay bumukas, ang hangin ay sumisipol sa mga siwang. Ngunit may isang katotohanan na hindi makakalimutan ni Jack, may mga bagay na, minsang nakita, hindi mo na matitinan. At kapag sumapit ang gabi, ang mga multo ng nakaraan ay darating, hindi para maghiganti, kundi para kaladkarin ka sa walang katapusang puyo ng tubig. Si Jack ay nakapasok dito, at ngayon, si Liam ay kailangang humakbang din dito. It was an inevitable souls who would never rest a.e. Liam, ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng pagdududa at takot. Hindi maintindihan ng anak ni Jack ang lahat ng pinagdaanan ng kanyang ama. Ngunit sa isang malamig na gabing may nyebe, nang ang mga kwentong tila imahinasyon ay naging katotohanan, maharap kaya ni Liam ang mga multong iyon? Matatakasan kaya niya ang kamatayang nakatago sa likod ng nabubulok na mga pintong kahoy ng lumang kabin?
Iyan ang hindi nila kailanman sinasabi tungkol sa munting bayan na ito. Isang sumpa na matagal nang hinihintay. At ngayon mas malapit ito kaysa dati. Mula sa itaas ng isang maliit na bayan sa Alaska. Ang tanawin ay natatakpan ng isang makapal na kumot ng nyebe. Ang mga ligaw na bundok ay naggangalit laban sa kulay abong kalangitan. Ang tunog ng sipol ng hangin sa mga dahon ay lumilikha ng malamig at malungkot na kapaligiran. Ang eksena ay dahan-dahang lumilipat sa isang maliit na bahay, kung saan kumikislap ang mga ilaw sa mga bintana, na nagbibigay ng mainit na dilaw na liwanag sa malamig na gabi. Sa isang malayong lugar, sa gitna ng kagubatan ng Alaska, mayroong isang maliit na bayan na kakaunti ang nakakaalam. Isang bayang nababalot ng katahimikan, ang tanging natitira na lang ay hangin at kaluskos ng nyebe. Ngunit sa likod ng mapayapang hitsura na iyon ay may isang madilim na kwento, kung saan ang lamig ay hindi lamang nagyelo sa lupa kundi umuugat din sa mga kaluluwa ng mga naglalakas loob na dumaan. Ang bayan ito ay may isang matandang kabinor ng kaluluwang walang kamatayan. Umalis ka na. Sa isang maaliwalas na bahay. Nakaupo sina Jack at Liam sa hapagkainan, isang simpleng hapunan ng ilang simpleng pagkain. Ang apoy sa fireplace ay kumikislap, ang liwanag mula sa apoy na sumasayaw, na lumilikha ng nakakatakot na mga anino sa mga dingding. Pinapanood ni Jack ang kanyang anak na si Liam, na dahan-dahang kumakain. Kakasimula pa lang ni Liam sa kanyang police work sa bayang ito. Mabigat at tahimik ang kapaligiran, maliban sa kaluskos ng apoy at tunog ng mga kutsarang tumatama sa mga plato. Sa isang manyebe na gabi, kung saan ang hangin ay maaaring mag-freeze ng kaluluwa, si Jack ay nakaupo sa tabi ng apoy kasama ang kanyang anak na si Liam. Ito ang unang gabi ni Liam mula nang magsimula sa kanyang trabaho sa malamig na bayang ito, ngunit ang mga bagay ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. Habang si Liam ay nagsasaya sa kanyang hapunan, si Jack ay hindi maiwasang isipin ang tungkol sa mga lumang kwento, mga alaala na sinubukan niyang ibaon sa mga nakaraang taon. Tumingin si Jack sa apoy, malayo ang kanyang mga mata, puno ng pag-aalinlangan. Tumingala si Liam, napansin ang kakaiba sa mga mata ng kanyang ama. Hindi na kinaya ni Jack. Ang mga alaala niya, ang mga imaheng pilit niyang kinakalimutan sa loob ng 30 taon, ngayon ay bumabaha. Ang mga babala ng mga taong bayan ay parang isang madilim na anino na sumasagi sa kanya. Lumayo ka sa kabinayan, Jack. Huwag na huwag kang babalik. Ngunit ngayon, habang nagsimulang tahakin ni Liam ang landas na tinahak ni Jack, kailangan bang harapin ng kanyang anak ang pinagdaanan ni Jack? Nilapag ni Jack ang chopsticks niya sa mesa, naging seryoso ang boses niya, napatitig kay Liam. Liam, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa'yo. Marami ka nang narinig na kakaibang kwento tungkol sa bayang ito, di ba? Ngunit walang nakakaintindi nito tungkol sa kabin na yon. Isang lugar kung saan ang kamatayan ay hindi lamang ang katapusan, kundi ang simula ng hindi maipaliwanag. Si Liam, na puno ng kuryosidad at pagdududa, ay ibinaba ang kanyang tinidor at tumingin ng diretsyo sa kanyang ama. Liam, nagsisimula ka na naman ba sa mga kwentong multo? Masyado na akong maraming narinig, alam mo na. Hindi na ako bata, matanda na ako. Hindi malalaman ni Liam na ang mga kwentong ito ay hindi lamang alingaw-ngaw. Ang sasabihin ni Jack ay hindi isang fairy tale. Bawat salita, bawat alaala na mayroon siya ay isang sugat na hindi maghihilom. Ang kabin na iyon ay hindi basta-basta may hawak ng mga patay na tao. Nagtataglay din ito ng mga kaluluwang hindi maaaring pakawalan.
Mga kaluluwang naghihintay ng isang taong pumasok para sa isang taong magpapalaya sa kanila sa isang walang hanggang cycle. Natahimik si Jack, nakakuyom ang mga kamay, unti-unting nananaginip ang mga mata, parang nagbabalik tanaw sa isang masakit na nakaraan. Hindi mo naintindihan, Liam. Noong bata pa ako, nagpunta ako doon yung gabi na yon. And what I saw, what I felt, cannot explain in words. It was something you could never imagine. Nag-zoom in ang kamera sa mukha ni Liam, naramdaman niya ang kaseryosohan sa sinabi ng ama. Biglang may malamig na pakiramdam ang bumalot sa kwarto. That night, Jack will tell Liam something that for all these years, he has never wanted to mention again. A secret about that cabin. A secret that can change Liam's whole life. And maybe, there is only one way para maiwasan ang sumpa na dapat harapin ng buong pamilya niya. Sa labas ng bintana, malakas na bugso ng nyebe ang umihip na nagpayanig sa mga bintana. Ang tanawin sa labas ay natatakpan ng makapal na hamog. Ipinikit ni Jack ang kanyang mga mata na parang nakatagpo ng kapayapaan sa kanyang kaluluwa. Sa loob lamang ng ilang minuto, mauunawaan ni Liam na ang mga kwentong ikinuwento ng kanyang ama ay hindi lamang mga kwentong multo, kundi ang katotohanan. At ang halagang ibinayad nila para makaligtas sa bangungot na yon ay isang bagay na hindi malilimutan ni isa man sa kanila. At ang kwentong ito, Liam, ay hindi titigil sa isang babala lamang. Dahil sa likod ng bawat babala ay isang katotohanan na kailangan mong harapin. Aerial shot ng isang maliit na bayan sa Alaska. Isang maliit na bayan na matatagpuan sa pagitan ng matataas na bundok, kulay abo ang langit at nababalutan ng nyebe. Ang madilim na liwanag ng mga street lamp ang nagbibigay liwanag sa malamig na lupain. Ang eksena ay nababalot ng kalungkutan at katahimikan, na lumilikha ng malamig at tahimik na kapaligiran. Maliit na bahay, sarado ang mga bintana, tanging ang tunog ng hangin ng nyebe na sumisipol sa mga walang laman na kalye. Sa gitna ng malalawak na nagyelong bundok, na nakatago sa ilalim ng makapal na layer ng nyebe, may isang maliit na bayan na kakaunti ang nakakaalam. Ang mga kalsada ay nababalot ng hamog, ang mga bahay ay nababalutan ng puting nyebe, at isang madilim na kasaysayan na pilit kinakalimutan ng mga tao. Ang bayang ito ay hindi lamang malamig dahil sa nyebe, kundi dahil din sa mga kakaibang kwento na walang sinumang nangahas magkwento. Isang shot sa maliit na bahay ni Jack. Ang apoy ay nagmininas ng maliwanag, ang mainit na dilaw na liwanag ay sumikat mula sa bintana, at ang kapaligiran ay maaliwalas, ngunit sa loob ng silid ay puno pa rin ng pagkabalisa. Umupo sina Jack at Liam sa hapagkainan, ang liwanag mula sa apoy ay sumasalamin sa kanilang mga mukha. Ang amoy ng pagkain ay masarap, ngunit ang katahimikan ay nagpabigat sa kapaligiran. Sa bahay na ito, kung saan maaliwalas ang kapaligiran, nakaupo si Jack sa hapunan kasama ang kanyang anak, si Liam. Ito ang unang beses na nagtatrabaho si Liam sa bayang ito. Ito rin ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga kwentong kinukwento ng kanyang ama, mga kwentong hindi gustong maalala ng sinuman dito. Ang hapunan ay tila payapa, ngunit ang katahimikan ay parang bagyong sasapit. Dinampot ni Liam ang chopsticks niya, kumagat ng pagkain, saka iniangat ang ulo para tingnan ang ama, curious ang mukha. Ibinaba ni Jack ang kanyang mga chopstick, malayo ang kanyang mga mata, na para bang binabalikan niya ang nakaraan. Hindi napigilan ni Jack na isipin ang mga nangyari. Sa paglipas ng mga taon, ang mga alaala ng bayang ito, ng haunted cabin, ay nananatili pa rin sa kanya. Sa isang gabing nalalatagan ng nyebe na tulad nito, sinimula ni Jack na ikwento kay Liam ang mga kwento na nagpapanatili sa kanya ng gising.
Mga kwento ng lumang kabin, ng hindi maipaliwanag na pagkamatay, at ng isang multo na hindi pa pinakawalan. Isang close-up ng mukha ni Jack. Tumingin siya sa kumukutitap na apoy, malayo ang kanyang mga mata, na para bang binubuhay ang masasakit na alaala. Si Liam ay nakinig ng mabuti, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alinlangan. Natahimik ang lahat maliban sa tunog ng apoy. Jack, hindi mo naiintindihan, Liam. Noong una akong magtrabaho bilang pulis dito, hindi kasing simple ng inaakala mo ang mga bagay. May mga bagay na walang naglakas loob na sabihin, at may mga bagay na kapag nakita mo sila, habang buhay ka nitong susuyuin. Liam, umingiti ng mahina. Ito na naman. Bata ka palang may narinig ka ng mga multo, pero matanda ka na, hindi na bata. Tumingin si Jack kay Liam, naging seryoso ang boses, hindi umaalis ang mga mata sa anak. Jack, mababa, babala na boses. Liam, alam mo bang may lumang kabin sa bayang ito? Nasa gilid dito ng bayan, isang lugar na walang nangahas na lapitan. Ang mga alinggaw ng kakaibang pagkamatay ng mga nawawalang tao. Ang mga kwentong ito ay hindi katawa-tawa. At hindi mo malalaman ang katotohanan sa likod ng mga kwentong iyon hanggat hindi ka nakapasok doon. Tumingin si Liam sa kanyang ama, hindi sigurado, ngunit medyo natatakot din kumuha siya ng isa pang kagat ng pagkain, ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maintindihan ni Liam, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga salita ng kanyang ama. Ang mga kwentong inaakala niyang walang katotohanan, ang mga babala na hindi niya pinansin, ay tila tunay na nakakatakot. Paanong ang isang maliit na bayan ay nagtataglay ng gayong kakilakilabot na mga lihim? Paano magiging totoo ang mga kakaibang pagkamatay na ito? Ang eksena ay lumipat sa labas ng bintana, kung saan ang kalangitan ay maulap at ang snow ay bumabagsak ng husto. Ang malakas na hangin ay nagpakalantog sa mga bintana na nakadagdag sa tensyon. Sa gabing iyon, sasabihin ni Jack kay Liam ang isang kwentong hindi niya gustong sabihin. Isang kwento tungkol sa isang isinumpang kubo kung saan nananatili pa rin ang kamatayan at mga multo. Ang mga bagay na hindi makakalimutan ni Jack at kung ano ang haharapin ni Liam ay maaaring magpabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang screen ay kumupas sa itim na naiwan lamang ang liwanag ng kumikislap na apoy. Ang tunog ng hangin at niebe ay umalinggaw pa rin sa bintana. At ang kwentong ito, Liam, ay hindi lamang isang babala. Ito ang katotohanang haharapin mo kung maglakas loob kang tumuntong sa kabin na yon. Ang eksena ay lumipat sa 1975, si Jack sa kanyang uniforme ng pulisya, na pumasok sa isang maliit, malamig na bayan. Ang mga lansangan ay desyerto, ang niebe ay bumabagsak ng husto, ang lahat ay natatakpan ng hamog. Parang abandonadong bayan ang eksena, tanging mga ilaw lang mula sa mga bintana ang kumikislap. Naglalakad si Jack, ang kanyang mga bota ng pulis ay lumulutang sa niebe. Noong Enero 1975, unang beses na pumasok si Jack sa bayang ito, na may matinding lamig at hindi malinaw na pakiramdam ng pagkabalisa. Tahimik ang tanawin sa paligid niya, tanging ang mga lansangan na nababalutan ng niebe at mga lumang bahay, na parabang huminto ang oras dito. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay tila nagtatagal magpakailanman sa walang tunog na katahimikan. Ngunit iyon ang naging dahilan kung bakit mapanganib ang bayang ito, ang katahimikan ng mga lihim na nabunyag na kailanman. Pumasok si Jack sa lokal na kainan, lumalamig ang pinto nang bumukas ito. Ang lumang kainan, ang maaliwalas na kapaligiran, ang usok mula sa tasa ng kape na tumataas, ang mga kahoy na mesa at upuan na isinusuot ng panahon. Si Mary, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may matamis na ngiti,
ay nakatayo sa likod ng counter. Tinatanggap si Jack na may tasa ng kape. Nagpasya si Jack na pumunta sa kainan upang makahanap ng kaunting init pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Dito, nagkakilala ang lahat at ang bawat kwento ay may kaunting misteryo. Dito nakilala ni Jack si Mary, isang babaeng nanirahan sa bayang ito sa buong buhay niya. Ang kanyang ngiti ay laging mainit, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding kalungkutan na para bang marami siyang nasaksihan na walang gustong malaman. Umupo si Jack sa mesa, inilapag ni Mary ang isang tasa ng kape sa kanyang harapan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalala habang nakatingin sa bintana kung saan ang lamig ng Alaska ay nakapalibot sa kainan. Mary, marahil narinig mo na ang mga kwento tungkol sa kabin na yon sa gilid ng bayan, di ba? Lahat ng tao dito ay lumalayo rito. Ayokong takutin ka, ngunit ang kabin na yon hindi lang basta abandonadong bahay. Ito ay isang bitag at ang mga taong pumupunta doon, hindi sila bumalik sa isang piraso. Narinig ni Jack ang mga salita ni Mary, ngunit ngumiti lamang siya, medyo may pag-aalinlangan. Nagpatuloy siya sa pagtingin sa bintana na para bang ayaw niyang tumingin sa kanya. Jack umingiti ng mahina. Salamat sa babala, pero hindi ako naniniwala sa mga ganoong bagay. Ang lumang kabin ay isang gusali lamang. Ano ang nakakatakot dito? Saglit na huminto si Mary, nagdidilim ang mga mata, parang bumabalik ang masasakit na alaala. Hindi siya nakasagot kaagad, tahimik lang siyang tumalikod, iniwan si Jack na nakaupo, unti-unting namumuo ang pagkabalisa sa kanya. Hindi sumagot si Mary. Mahabang katahimikan lang ang namagitan sa kanila, parang silent warning na hindi lubusang maintindihan ni Jack. Nagsimulang gumapang sa puso niya ang pagkabalisa, pero pilit pa rin niyang pinapawi. Ang lamig sa labas ng bintana, ang mga misteryosong kwento marahil ay mga bagay lang iyon na gustong ihabi ng mga tao sa bayang ito. Ngunit iyon ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ni Jack. Nagpatuloy si Jack sa paglalakad sa mga walang laman na kalye, pagdaan sa mga saradong tindahan, mga kupas na karatula na nakasabit sa labas ng mga pintuan. Nakilala niya si Tom, isang matandang lalaki, makapalang balat, kulubot ng panahon ang mukha. Inaayos ni Tom ang kanyang mga bitag sa tabi ng kalsada. Si Tom ay isang matandang trapper na nakatira sa bayang ito sa loob ng maraming taon. Matalas at may karanasan ang kanyang mga mata. Walang sinuman dito ang nangahas na tumawid sa kanya. Si Tom ang susunod na nagbabala kay Jack tungkol sa kabin na yon. Ang kanyang mga salita ay hindi biro, ngunit ang payo ng isang tao na nabuhay sa mahabang taglamig at alam ang lahat ng mga panganib. Tom, the deaths there were not random, boy. Narinig mo ba ang tungkol kay Clara? She was murdered, but her spirit is still there. You don't know, Jack, what's waiting out there. You may think you're a cop, but you can't control what happens in the dark. Tumingin si Jack kay Tom, nakaramdam ng kaunting takot, ngunit sinusubukan pa rin kumilos ng mahinahon. You must have heard the rumors. There's nothing to be afraid of, Tom. Mga kwentong multo lang ang mga ganyan. Tumigil sandali si Tom, nakatutok ang mga mata kay Jack, walang bahid ng pagbibiro. Ang buong bayan, alam ng lahat ang tungkol sa kabin na yon. Tom, boses na puno ng prangka, kaseryosohan. Well, whatever you want. But if you want me to tell you, don't go near it, it's not what you think. Naglakad si Jack na puno pa rin ng pagdududa. Ngunit ang mga kakaibang eksena mula sa mga pag-uusap ay unti-unting nagpapaisip sa kanya. Naglakad siya sa malamig na kalye, pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Ang mga babala ay paulit-ulit na tumutunog sa isipan ni Jack. Alam ng lahat sa bayang ito ang tungkol sa lumang kabin, ngunit may isang bagay na hindi nila mapangahas na sabihin. Habang palalim ng palalim ang pagpasok ni Jack sa bayan, mas lalo niyang naramdaman ang misteryo.
Nanggaling ba ang lamig na ito sa niebe? O talagang may nakaabang, naghihintay na may makapasok dito? Lumingon si Jack upang tingnan ang cabin, kung saan lumitaw ang isang malabong figura sa niebe. Bumagal ang eksena at nagdilim ang screen. At kaya, ang anino ng cabin na yon ay nagtagal sa isip ni Jack. Ang kanyang mga yabag ay patuloy na papalapit dito, kahit na sa kanyang puso, isang bahagi ng kanyang sarili ay nagsimulang makaramdam. Ang tanawin ng malakas na pag-ulan ng niebe, ang gabi ay sumasakop sa buong bayan. Ang pinakamasamang snowstorm ng taglamig na yon ay nangyayari. Si Jack ay nagmamaneho sa napakahirap na mga kondisyon, ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa manibela, ang kanyang mukha ay tense. Ang mga headlight ay dimly illuminated ang kalsada. Ang bawat metro ng kalsada ay tila ba habang buhay. Tinakpan ng ulan ng niebe ang mga bintana, kaya nakakakita lang siya ng malabo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi mapigilan ni Jack ang pag-iisip tungkol sa mga babala ni na Mary at Tom. Ngunit ang pag-usisa at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ay nagtulak sa kanya na lumipat sa kubo na yon, kung saan ang mga kakaibang kwento ay naging isang kinahuhumalingan na hindi maaalis. Sa kakilakilabot na bagyo ng niebe, pinaandar niya ang sasakyan ng pulis sa mga desyerto na kalye. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan, sa kabila ng pag-ungol ng manyebe sa labas. Lumapit si Jack sa kabin. Luma na ang kabin, sira ang mga bintana, at ang pangunahing pinto ay lumalamig na tila handang tanggapin siya. May kung anong hindi mapakali ang dumaan sa puso ni Jack nang lumabas siya ng sasakyan. Ang manyebe na hangin ay umihip ng malakas, ang hangin ay umaalulong na parang babala. Tumigil sandali si Jack, nakatingin sa bintana ng kabin. Isang malabong figura ang dumaan sa bintana. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan ng flashlight, at naglakad patungo sa kabin. Huminto siya, tumingin sa kabin, kung saan tila nilalamon ng dilim at dilim ang lahat. Sa sandaling iyon, hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod, at napagtanto ni Jack na hindi biro ang kanyang haharapin. Biglang humina ang flashlight sa kanyang kamay, ang liwanag ay kumukupas sa dilim. Ang unang pakiramdam ng takot ay nanaig sa kanya. Tumayo si Jack sa harap ng pinto ng cabin, hinawakan ng kamay niya ang doorknob. Lumangit-ngit ang pinto nang buksan niya ito, at ang malamig na hangin ay umihip ng malakas sa kanyang mukha. Pumasok siya sa kabin, umaalingaw-ngaw ang mga yabag sa bakanteng espasyo. Ang sinag ng flashlight ay tumawid sa mga bulok na dingding, ang mga sirang bagay, na parang tumigil ang oras noon pa man. Pagbukas ng pinto, pumasok si Jack sa loob, kung saan mamasamasa at malamig ang hangin. Ang landas na tinahak niya ay tila dinala siya sa ibang mundo, isang madilim at nakakatakot na mundo kung saan tanging mga kaluluwang hindi pa nakakalabas ang maaaring umiral. Walang tunog, walang paggalaw, tanging nakakatakot na katahimikan. Nakarinig si Jack ng mahinang paghinga, umalingaw-ngaw ang tunog mula sa malalim na kadiliman. Isang kakaibang sigaw ang umalingaw-ngaw sa kalawakan, na ikinagulat ni Jack. Lumiwanag ang sinag ng flashlight niya sa isang sulok ng silid. Biglang lumitaw ang anino ng isang babae sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata na duguan ay nakatitig kay Jack. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa dilim, mahina ngunit puno ng kawalan ng pag-asa. Tumigil si Jack, biglang nanigas ang kanyang katawan. Unti-unting nakilala ng kanyang mga mata ang hugis ng isang babaeng nakatayo pa rin sa dilim. Isang aswang. Clara.
Napaatras si Jack sa gulat, ngunit hindi gumalaw ang multo ni Clara. Ang liwanag mula sa kanyang flashlight ay biglang kuminang, sumasalamin sa mga mata ni Clara na duguan, mga matang tila gustong lamunin ang kanyang kaluluwa. Lalong lumilinaw ang iyak, parang may sumisigaw sa walang katapusang sakit. Nasa sakit si Clara. Nandito ka pala. Ikaw na ang susunod tulad ng iba, hindi ka makakaalis dito. Boses iyon ng isang multo na matagal nang patay, ngunit ang sakit sa mga salitang iyon ay umaalingaw na para bang si Clara ay buhay pa, nararamdaman pa rin ang lahat. Ang titig sa kanyang mga mata, ang tingin na tila gustong sipsipin ang kaluluwa ni Jack, ay hindi siya makagalaw. Ang lahat ng nasa paligid niya ay tila tumigil, tanging si Clara, at ang mga pinipigilang umiyak sa kalawakan. Lumapit si Ak, hawak pa rin ng mahigpit ang flashlight. Unti-unting lumiwanag si Clara. Bigla niyang ibinuka ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang kakilakilabot na hiyaw, isang sigaw na sumisigaw sa kadiliman. Ang silid ay yumanig, na parang isang hindi nakikitang puwersa ang gumising sa isang kakilakilabot na bagay sa hangin. Hindi maalis ni Jack ang tingin kay Clara, kahit na ang takot ay gusto niyang tumakas kagad. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata, isang hindi maipaliwanag na galit at kawalan ng pag-asa, ang pumipigil sa kanya. Higit pa sa isang multo si Clara. Naghiganti siya, at may isang madilim na lihim na naghihintay na matuklasan ni Jack. Unti-unting nawala si Clara sa ambon, naiwan si Jack na nakatayong mag-isa sa ilang silid. Hindi siya binitawan ng lamig. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jack na may nagbago sa hangin, kakaibang pakiramdam na parang may nakatingin sa kanya. Sa sandaling ito napagtanto ni Jack na ang cabin na ito ay hindi isang lugar na naglalaman ng mga kwentong multo. Naglalaman ito ng galit at puot ni Clara, at may isang kakilakilabot na lihim na hindi maintindihan ni Jack. Isang lihim sa likod ng kakaibang pagkamatay sa bayang ito, isang lihim na marahil ay walang sinuman sa bayang ito ang nangahas na harapin. Lumabas si Jack ng cabin, puno ng pag-aalala at takot ang kanyang mukha. Naglaho ang eksena, umalingaw sa kalawakan ang tunog ng nyebe na may halong sigaw ni Clara. Lumabas na si Jack, pero makakatakas kaya siya sa cabin na yon? Mayaangat ba niya ang lambong ng misteryo at matuklasan ang katotohanan tungkol kay Clara? Nakatakda ang eksena kinaumagahan, pumasok si Jack sa kainan ni Mary. Tahimik at makulimlim ang kapaligiran, tumutulo pa rin sa mga bintana ang ulan kaninang gabi. Si Mary ay nakatayo sa likod ng counter, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay hindi nakakatanggap gaya ng dati. May kakaibang takot sa mukha niya. Bumalik si Jack sa kainan kinaumagahan, kung saan tila lumalala ang mga pangyayari. Si Mary, ang babaeng dati niyang tinuturing na kaibigan, ngayon ay tila may dinadalang mabigat na pasanin. May kung ano sa kanyang mga mata na nagpaparamdam kay Jack na hindi pa tapos ang mga bagay, at ang mga salitang sasabihin niya ay magpapabago sa lahat. Umupo si Jack sa mesa, pinapanood si Mary habang nagsasali ng kape sa isang tasa. Naninikip ang hangin maliban sa tunog ng mga yabag at pagbuhos ng kape. Mary. Jack. Hindi na ako makaimik. Oras na para malaman mo ang totoo. Clara. Hindi si Clara ang simpleng biktima na inakala mo. Pinaslang siya ng sarili niyang asawa, si Daniel Morrison. At ang pagkamatay niya, ang kamatayan niya ay isang bagay na sinubukang ilibing ng buong bayan. Tumingin si Jack kay Mary, bumangon ang hindi paniniwala,
ngunit nagsimulang magbago ang kanyang mga mata habang nagpatuloy si Mary. Ang mga salita ni Mary ay nagpanginig sa gulugod ni Jack. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Ang pagkamatay ni Clara, isang babaeng pinatay ng kanyang asawa, habang ang buong bayan ay tumalikod sa katotohanan. Ito ba ang katotohanan? Lahat ba ng nasaksihan ni Jack, lahat ng narinig niya, ay bahagi lang talaga ng isang madilim na lihim na hindi niya inaasahan? Mary. Hindi makamove on si Clara, Jack. Namatay siya sa sakit at pagtataksil. Hindi mapawi ang galit niya sa paghingi ng tawad, hindi matatapos ng panghihinayang. Isa lang ang paraan para mapawi ang galit ni Clara, at iyon ay isang malaking sakripisyo, isang sakripisyong hindi mo naisip. Sandaling natahimik si Jack, nakatingin kay Mary na may nag-aalalang mga mata. Isang tensyon ang umabot sa hangin, at naramdaman ni Jack na hindi lang si Clara ang nagmumulto sa bayan, kundi isa pang multo ang umaaligid sa kanya. At iyon ang sandali kung kailan tila tumitigil ang lahat. Malaking sakripisyo. Paano ito? Hindi maisip ni Jack kung ano ang presyo. Ngunit ang katotohanan ay hindi maitatago magpakailanman, at ngayon ay nahaharap siya sa isang pangwakas na pagbibilian. Maaaring ito ay ang kanyang kaligtasan o ang kaligtasan ng bayan mismo. Umalis si Jack sa kainan, nauuhaw ang kanyang isip sa mga sinabi ni Mary. Nagpasya siyang makipagkita kay Tom, ang matandang lalaki na nagbabala sa kanya tungkol sa kabin. Inayos nilang magkita sa isang desyerto na lugar sa labas ng bayan, kung saan umiihip pa rin ang malamig na hangin. Handa si Tom para sa paparating na paghaharap, na may mahalagang bagay na kailangang dalhin ni Jack. Hindi na makakabalik si Jack. Malinaw ang presyo. Dapat siyang bumalik sa kabin sa huling pagkakataon. Si Tom, ang lalaking nakilala ni Jack kanina, ang tanging makakatulong sa kanya na harapin ang galit ni Clara. May dalang bagay si Tom na tila susi sa paglutas ng lahat ng ito. Nakatayo sina Jack at Tom sa harap ng pinto ng cabin, ang mahinang liwanag mula sa flashlight na nagbibigay liwanag sa paligid. Tumingin muli si Tom kay Jack, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Tom, hindi na tayo makakabalik. Ito lang ang tanging paraan. Kailangan nating harapin si Clara at hindi ko masisiguro kung ano ang mangyayari. Ngunit kung wala tayong gagawin, hinding-hindi magiging mapayapa ang bayang ito. Pumasok sina Jack at Tom sa kabin. Tahimik ang lahat sa paligid, ngunit hindi maikakaila ang tensyon sa hangin. Biglang, isang kakaibang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kaloob-looban ng madilim na silid. Sa madilim na kabin, pumasok sina Jack at Tom, naglalakad ng maingat. Ang mga flashlight ay tumama sa mga luma at bulok na bagay. Ang liwanag ay kumukupas na parabang ito ay mamamatay. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw pa rin mula sa kung saan sa kadiliman, isang hindi maipaliwanag na tunog. Nandito pa rin si Clara, at sa pagkakataong ito, gusto niya ng higit pa kaysa sa paghihiganti, gusto niya ng mas malaki. Gusto niya ang lahat. Lumitaw si Clara, sa pagkakataong ito ay mas malinaw kaysa dati. Nakatayo siya sa gitna ng silid, namumula ang kanyang mga mata. Ang liwanag mula sa flashlight ay nagpapatingkad lamang ng galit sa kanila. Napuno ng hangin ang amoy ng usok at dugo. Clara, nandito ka pala. Late na kayong lahat. Ngayon makikita mo na ang presyo. Si Clara ay hindi na isang multo, siya ay isang kalagim-lagim, hindi mapawi na galit. At ngayon ang kabayaran para sa mga nakaraang kasalanan ay hindi isang madaling kamatayan. Ang galit ni Clara ito ay higit pa kaysa sa naisip ni Jack. Sa kabin, ang liwanag mula sa mga flashlight ni na Jack at Tom ay nagpapaliwanag sa madilim na espasyo. Si Clara, ang galit na multo, ay tumayo sa kanilang harapan.
ang kanyang mga mata ay duguan at ang kanyang mukha ay binaluktot ng puot. Nayanig ang buong kalawakan sa inay ng basag na iyak, mga hiyawan na tila nagwasak sa kapaligiran. Sa kalagitnaan ng gabi, kung saan walang daan palabas, nakatayo doon si Clara, unti-unting lumiliwanag ang kanyang silweta. Ang galit, sakit, at kawalan ng pag-asa ay bumalatay mula sa namumula ng mga mata ng nawawalang multo. Ang buong silid ay tila natatakpan ng isang kakila-kilabot na kapangyarihan. Ang bagay na dinala ni Jack at Tom, isang sagradong bagay, ay ang tanging sakripisyong makapagpapawi sa galit ni Clara. Ngunit ang presyo ay hindi maliit, ngunit ang halaga ay hindi maliit. Hinawakan ni Jack ang bagay sa kanyang kamay, isang lumang larawan ng pamilya na naglalaman ng imahe ni Liam noong bata pa siya. Huminga siya ng malalim at inilagay ang litrato sa mesa sa harap ni Clara. Hindi na makapaghintay si Jack. Nagdesisyon na siya sa kabila ng kanyang takot. Ito ang kailangan ni Clara, isang alaala, isang piraso ng nakaraan na nabaon sa sakit. Ngunit hindi simple ang presyo. Habang inilalagay ni Jack ang litrato sa mesa, napuno ng kakaibang katahimikan ang silid na parabang huminto ang oras. Clara, umaalinggaw ang boses na parang mula sa malalim na kadiliman. Babayaran mo ang halaga. Ang presyo ng sakripisyo. Ngunit, hindi ako makaalis ng lubusan. May bahagi sa akin na mananatili para sa iyo at sa bayang ito. Si Clara ay kumupas, ngunit hindi ganap. Lumiwanag saglit ang silid, pagkatapos ay muling tumahimik ang lahat. Nakatayo roon sina Jack at Tom, parehong naramdaman ang pagbabago sa hangin. Wala na si Clara, ngunit nananatili pa rin ang kanyang anino sa espasyong ito. Hindi pa tuluyang naglaho ang isang bahagi niya. May natitira at hindi ito madaling mabura. Alam ni Jack na, bagamat wala na si Clara, hindi mawawala ang kahihinatnan ng nangyari. Umalis si Jack sa kabin kasama si Tom, ang kanyang puso ay puno ng pagkabalisa. Lumipat ang eksena sa bayan, na ngayon ay wala ng banta ni Clara. Ngunit alam ni Jack na lahat ng nangyari ay mag-iwan ng marka sa kanyang isipan. Pagsasalaysay, malalim, maalalahanin na boses. Kapag malaya na si Clara, ang bayang ito ay hindi na magmumulto sa kanyang galit at sakit. Ngunit alam ni Jack na lahat ng kanyang ginagawa ay may kapalit. Ang sakripisyo, ang halagang kailangan niyang bayaran para sa kapayapaang ito, ay nakakaapekto hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Si Liam, ang kanyang anak, ngayon ay nahaharap sa kanyang sariling kapalaran. Si Jack ay bumalik sa bahay, ngunit ang mga imahe ni Clara ay patuloy pa rin sa kanya. Mag-isa siyang nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ang mga madilim na ulap ay nagtitipon, hudyat ng pagdating ng taglamig. Pumasok si Liam, may hawak na bagong uniforme ng pulis. Bumalik si Jack sa kanyang buhay, ngunit hindi niya matakasan ang nangyari. Ang mga alaala ni Clara ng halaga ng sakripisyo ay nananatili sa kanyang isipan. Pumasok si Liam sa silid, hawak ang isang bagong uniforme ng pulis. Ang bata ay magsisimula na ngayon ng kanyang sariling paglalakbay, isang pagpapatuloy ng mga pinagdaanan ni Jack. Ang mga aral ng pagsasakripisyo, ng presyo ng kapayapaan, ay hindi lamang mga kwento ng kaligtasan, ngunit mga aral ng kaligtasan. Nakatayo si Liam sa harap ng bintana, nakatingin sa bayan. Tumabi sa kanya si Jack, puno ng pag-iisip ang kanilang mga mata. Nagtagal ang pagbaril, tahimik pa rin ang bayan, ngunit may pagbabago sa kapaligiran. Liam stands there, caught in a moment between two worlds. One is Jack's past, the other is his own future. Alam niya na ang pinagdaanan ni Jack, ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama, ay magiging isang pabigat na dapat niyang dalhin. Pero makakatakas ba siya sa puyo ng tubig na ito? May iwasan ba niya ang kapalaran na kinaharap ni Jack? Ang huling pagbaril ay si Liam na naglalakad sa labas,
Hawak ang kanyang baril sa kanyang uniforme ng pulisya, determinasyon sa kanyang mga mata. Nakatayo si Jack sa pintuan, pinagmamasdan ang kanyang anak. Naglalakad si Liam sa labas, patungo sa kanyang bagong buhay, ngunit ang anino ni Clara at ang halagang ibinayad ng kanyang ama ay palaging magmumulto sa kanya. Matatakasan ba niya ito? O ang kapalaran na ito ay patuloy na umiikot, tulad ng isang walang katapusang loob?